Mga kabayan, JD nga pala, pengi ako ng 1 minute. May bago tayong stocks 100 pieces, konsagradong langis haplas 100 ml. Ano bang ibig sabihin kapag kinonsagra, dinasalan, binasbasan ng Antengeros del Negros ang mga langis na ito? Ito din isa sa mga tanong, para saan ba ang haplas langis? Number 1, panghilot sa masakit na katawan. Number 2, panghilot kapag masakit yung ulo. Number 3, panghaplas kapag meron kang lagnat. Number 4, panghaplas kapag meron kang ubo. Number 5, panghaplas kapag meron kang plema o kapag meron kang sipon, pampaginhawa ng pakiramdam. Ito naman importante para sa mga kabataan, kontra usog at kontra bati ang haplas natin, konsagradong langis. Ito pinakamahalaga sa lahat na bisa ng haplas, nagsisilbi itong sa bulag para sa mga nagbubuntis. Magaplas ka lang ng langis sa katawan mo, lalong-lalo na sa bandang tiyan, magsisilbi na itong sa bulag para sa kahit anong uri ng elemento o nilalang, hindi na maaamoy ng mga elemento ang bata sa sinapupunan. Mabisang sa bulag. Kung aamoy ng konsagradong langis natin mga kabayan, amoy coconut to. Ito yung legit na amoy kapag nagpapahilot kayo sa mga organikong manghihilot. Kung interesado ka mga kabayan, 100 pieces lang yung stock natin. Nasa comment section ang link. Mabilis lang maubos to kaya order na. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan. Naitago na lang natin sa pangalang Cardo. Walang eksaktong taon. Coron, Palawan. Isa sa pinakakinakatakutang nilalang ay ang San Telmo. Maliban sa nagmula ito sa mapagiganting kaluluwa, nabibilang din ito sa elemento ng apoy. Sinasabing ang sinumang madikitan ng taglay nitong apoy, direktang nasusunog. Ngunit bihirang manalakay ang mga San Telmo, maliban na lang kung nakasagupa nila ang mga taong naging dahilan ng kanilang kamatayan. Ito ang naging karanasan ng ating tampok na karakter. Nakatira sa malayong baryo sa kabundukan ng Coron itong si Cardo. 8 taong gulang nang maulila sa ina dahil sa malubhang karamdaman. Tanging ang ama na lang ang kasama sa buhay. Ngunit hindi niya din ito nagawang asahan dahil pinabayaan ang sarili simula nang mamatay ang asawa. Nalulong sa alak at sugal para aliwin ng sarili. Hindi na nito nagawang maalagaan si Cardo. Kaya naman sa murang edad, nagsikap ang paslit para mapakain ang sarili. Halos araw-araw ay pumupunta ito sa gubat upang manguha ng mga ligaw na prutas upang kainin. Kung minsan, nanghingi ito ng kanin sa kapitbahay. Madalas itong napapadpad sa bahay ng isang matanda na ang pangalan ay Mang Lucio. Oh, andiyan ka na namang bata ka. Ano, kumain ka na ba? Tanong ni Mang Lucio. Tuwing tanghali ay nakikita niya itong nakaupo sa atangan ng bahay. Nakasanayan na ito ni Cardo simula nang bigyan siya ng matanda ng isang balot na tinapay bilang pananghalian. Opo, Lolo Lucio. Pasensya na po kayo kasi wala na namang pagkain sa bahay. Hindi ko mahanap si tatay. Wika ng paslit. Ay nako, ito talagang si Abel, oo. Hindi na inisip ang kapakanan ng anak. Halika, pumasok ka sa loob ng makakain. Wika ni Mang Lucio. Lumipas sa mga taong ganon ang ginagawa ni Cardo hanggang sa tumungtong ito sa edad na 18. Hindi na nakapag-aral ng sekundarya ang binata dahil na din sa kakulangan ng paggabay. Pinagsasabihan naman siya ni Mang Lucio. Kaso nga lang mas gusto nitong maganap ng trabaho upang mabuhay. Bakit hindi ka pumasok sa eskwela, Cardo? Para kahit papano naman may matapos ka at magamit mo yon para sa paghahanap ng matinong trabaho. Sa panahon ngayon mahalaga ang merong tinapos ha. Kung wala ka nun, walang tatanggap sa'yo. Wika ni Mang Lucio. Alam mo Lolo Lucio,
Yung mga kalabaw nga nabuhay kahit walang pinag-aralan. Ako pa kayang marunong dumiskarte. Huwag po kayo mag-alala, Lolo. Tignan nyo, makakahanap ako ng magandang trabaho sa bayan. Magantay ka lang. Wika ni Cardo. Tuwing umaga ay nagpupunta pa din ito sa kagubatan upang manguhan ng mga prutas. Ngunit sa pagkakataong iyon, dinadala niya ito sa bayan para ibigay sa isang kakilala. Simula nang magkaedad si Cardo, palagi na itong nasa bayan upang maganap ng mapagkakakitaan. Dito niya nakilala ang isang lalaking nagngangalang Paeng. Ang taong ito ang naging dahilan ng tuluyang pagbabago ng buhay ni Cardo. Walang kalam-alam ang binata sa totoong pagkatao nito. Wala rin siyang pakialam kung ano man ang pagkatao nito hanggat mabuti ang pinapakita sa kanya. Aba, nandito ka na naman. Hindi ko lang alam kung ano ang kailangan mo sa akin, bata ka, at bakit lagi mo kong dinadala ng mga prutas. Wika ni Paeng. Wala lang. Nagustuhan ko po kasi yung ugali nyo eh. Hindi po kayo masungit gaya ng ibang matanda. Naaliw po ako sa mga kwento nyo sa akin eh. Tugon ni Cardo. Kung ganon yung mga prutas na yan, kabayaran para sa mga kwento ko. Aba, ayos ka rin ah. Wika ni Paeng. Hindi naman po sa ganon. Sabihin na lang natin na regalo po yan galing sa akin. Wika ni Cardo. Napailing na lang si Paeng sa sinabi ng binata. Madalas magkwento ang matanda tungkol sa mga kakaibang bagay, gaya ng mga nilalang na nakikita sa kagubatan at mga elementong sa gabi lamang masisilayan. O sige, sabihin mo sa akin. Ano ba ang gusto mong malaman sa araw na to? Tanong ni Paeng. Syempre manong yung hindi ko pa alam. Kaso halos lahat na kwento nyo naman na. Mula sa mga tikbalang hanggang sa mga kapre. Tugon ni Cardo. Ay, diyan ka nagkakamali. Hindi pa lahat ano. May isang nilalang na hindi pa ako nasasabi sa'yo. Yon ay ang tungkol sa mga santel mo. Wika ni Paeng. Pamilyar kay Cardo ang mga santelmo, pero hindi ganon kalalim ang nalalaman nito tungkol sa mga nilalang. Mukhang maganda nga po yan, manong ah. Wala pa naman po akong trabaho eh. Sige po, kwentuhan niyo po muna ako. Wika ni Cardo. Naupo ito sa tabi ni Paeng. Nagsimula itong magkwento. Sabi mo, alam mo na kung saan nanggaling ang mga santel mo, hindi ba? Pero alam mo ba kung ano ang kaya nilang gawin? Tanong ni Paeng. Ang alam ko lang po, kapag dumikit sa balat mo ang apoy ng santel mo, masusunog pati loob ng katawan mo, di ba? Wika ni Cardo. Tama ka. Pumapasok nga sa katawan mo ang apoy ng santel mo. Pero maliban sa pinsalang maaaring idulot nito sa'yo, alam mo bang may kabutihan ding dala ang mga elementong ito? Muling wika ni Paeng. Nalabis namang ipinagtaka ni Cardo. Alam ng binata na mula sa mapagiganting kaluluwa ang mga santel mo, kaya wala itong maidudulot na kabutihan. Parang imposible naman yung sinasabi nyo, manong. Paano naman po magdudulot ng kabutihan ng mga santel mo? Alam naman natin na mula sila sa mapagiganting kaluluwa. Wika ni Cardo. Yan ang inaakala ko noon, iho. Ngunit nang malaman ko ang katotohanan, nagbago ang pananaw ko sa mga nilalang. Muling wika ni Paeng. Pilit na iniisip ni Cardo ang mga sinasabi ng matanda. Ngunit hindi pa din ito mahanap ang posibleng dahilan para magdulot ng kabutihan ang mga santel mo. Pasensya na po, manong ha, pero hindi ko talaga lubos maisip kung sa paanong paraan sila makakatulong sa atin.
Wika ni Cardo. Pues makinig ka, dahil alam kong magugulat ka sa malalaman mo mula sa akin. Alam mo ba, ang mga santel mo ay nagtataglay din ng kaluluwa ng taong namatay. At ang kaluluwang ito, hindi makakatawid hanggat hindi nila naisasagawa ang kanilang huling misyon. Yon ay paghiganti. Pagpapaliwanag ni Paeng. Nakikinig lang si Cardo ng mga sandaling iyon, kaya ay pinagpatuloy ng matanda ang kwento. Ayon dito, maraming may kaalaman ang naghahangad ng bertud ng kaluluwa ng San Telmo. Kaso nga lang lahat sila ay nabibigo. Hindi nila alam ang totoong proseso ng pagkuha nito. Habang nagsasalita, napansin ni Cardo ang kamay ni Paeng. Lapnos ang palad nito hanggang sa bandang siko. Maging ang balat sa leeg ay parang sinunog din. Manong, sandali lang po Bago niyo po ituloy yung kwento, maaari ko po bang malaman kung anong nangyari sa balat niyo? Wika ni Cardo. Napatingin ng matanda sa kanyang mga kamay at natulala. Ito ba? Mamaya malalaman mo ang dahilan. Sa ngayon, makinig ka muna. Tugon ni Paeng. Muli itong nagkwento. Ayon sa matanda, marami na ang nagkamali sa proseso ng pagkuha ng bertud na ito. Kadalasan sa kanila ay namamatay. Bakit naman po? Ano po ba yung tamang proseso ng pagkuha ng bertud ng San Telmo? At para saan po ba yun? Tanong ni Cardo. Kung alam mo ang tamang gamit ng bertud ng San Telmo, marami kang pwedeng gawin. Kagaya na lang ng panggagamot, pagpapalayas ng masasamang elemento na nanggagambala sa mga tao. Tugon ni Mang Paeng. Pwede palang manggamot gamit ang bertud ng San Telmo. Pero sa paanong paraan? Muling tanong ni Cardo. Hindi naman nagsasawa sa pagsagot ng katanungan si Paeng. Oo, pero nakadepende sa'yo kung paano mong gagamitin ang bertud. Ang kaisa-isang ipinagbabawal lang ay ang pagpunta sa mga lugar kung saan namamalagi ang malalakas na engkanto. Kagaya ng punso o hindi kaya naman malalaking kahoy na tirahan ng duwende at mga kapre. Muling wika ni Paeng. Unti-unting nagkakaroon ng interes si Cardo. Lalo pa nang ikwento ni Paeng kung paano ang totoong proseso ng pagkuha ng bertud. Eto Cardo, makinig kang mabuti dahil sa'yo ko lang sasabihin ang mga bagay na ito. Walang ibang dapat makaalam ng totoong proseso sa pagkuha ng bertud ng kaluluwa ng San Telmo. Hindi kailangan ng lakas, hindi kailangan ng bilis. Tanging malinis na hangarin lang ang makakapalong sa nagniningas na apoy ng mapagiganting nilalag. Wika ni Paeng. Malinis na hangarin paano po kung gusto kang patay ng San Telmo? Hindi ka pa rin ba pwedeng lumaban? Tanong ni Cardo. Yun mismo ang susubukang gawin ng San Telmo. Papasok sa buo mong katawan. Sa pamamagitan nun, malalaman ng San Telmo kung nararapat ka, kung dapat ka bang pagkalooban ng bertud ng kanyang kaluluwa, o hindi kaya naman mas nararapat kang mamatay. Wika ni Paeng. Napakahirap naman pala ng pagkuha ng bertud na yan Kaunting pagkakamali lang mamamatay ka kagad. Siguro, hindi ko na lang gugustuhin na magkaroon ng ganong bertud. Wika ni Cardo. Diyan ka nagkakamali, bata. Hindi mo rin ito pwedeng tanggihan. Dahil sa oras na piliin ka ng San Telmo, wala nang atrasan. Kailangan mo itong tanggapin sa ayaw at sa gusto mo. Muling wika ni Paeng. Ano po?
Bakit naman ganun? Paano mo naman malalaman kung pinili ka nga ng San Telmo? Tanong ni Cardo. Malalaman mo kapag nakasalubong mo ang isa sa mga kagaya nila. Sa ngayon, yan lang ang mga bagay na masasabi ko sa'yo. Hindi ko na alam ang mga susunod pa. Nakadepende yon sa taong kukuha. Wika ni Paeng. Magtatanong pa sana si Cardo nang bigla itong nakarinig ng sigawan sa isang tindahan hindi kalayuan sa kanyang kinaroroonan. Nanlaki ang mga mata nito nang makitang pinagtutulungan ng ilang kalalakihan ang ama. Dali-daling tumayo ang binata upang puntahan nito, ngunit pinigilan siya ni Paeng. Sandali lang. Hindi mo kakayanin ang mga taong yan. Mga tulisan na mga yan. Delikado kung makikisali ka sa gulo. Wika ni Paeng. Pero Manong, tatay ko ang pinagtutulungan nila. Baka mapano siya. Napatayo si Paeng at muling nagsalita. Aba, ganun ba? O sige, dumito ka lang. Akong bahala sa mga yan. Naglakad papunta sa mga kalalakihan si Paeng. Hindi mapakali si Cardo, kaya kagad siyang sumunod. Mga kaibigan, sandali lang ha. Bakit nyo naman binubugbog ang taong yan? Ano ba ang ginawa niya sa inyo? Wika ni Paeng. Ay, pangit. Wala ka na dun kung ano man yung dahilan namin. Ngayon kung ayaw mong madamay sa kabulastugan ng taong ito, huwag ka nang makialam. Tugon ng isa sa mga kalalakihan na nagngangalang Pablo. Alam ko, wala naman akong kinalaman dito. Pero nakakaawa naman yung taong yan, oh. Baka pwedeng hayaan nyo na lang siya. Muling wika ni Paeng. Ngunit hindi nakinig ang mga kalalakihan. Tuloy-tuloy pa rin nilang ginulpe ang ama ni Cardo. Sa pagkakataong iyon ay lumapit ang binata. Walang pagdadalawang isip na sinuntok ang isa sa mga kalalakihan na nanggugulpe sa kanyang ama. Walang iya kang bata ka. Nabali yung ilong ko sa ginawa mo. Wika ng lalaki na nagngangalang Pablo habang sinasapo ang dumudugong ilong. Bitawan niyo ang tatay ko! Wika ni Cardo. Ngunit imbis na tigilan ang panggugulpe, lalo pa itong dinagdagan ni Pablo. Hindi mo alam kung anong atraso sa akin ng tatay mo. Malaki na ang pagkakautang niya sa pasugalan ko. Wika ni Pablo habang patuloy na sinisipa ang ama ni Cardo sa dibdib. Sa pagkakataong iyon, si Paeng na ang umawat. Ay tama na yan. Nakadapa na yung tao. Hindi na yan makakalaban. Wika ni Paeng. Itinulak ito palayo ni Pablo. Ngunit nagawang hawakan ng matanda ang kamay nito at sa hindi malamang dahilan, biglang nakaramdam ng takot si Pablo. Ay mga bata, tama na yan. Hayaan nyo na siya. Pumasok na kayo sa loob. Wika ni Pablo. Nagmamadali itong pumasok sa kanyang pasugalan. Kagad namang inalalayan ni Cardo ang ama upang tumayo. Ano ba kasi ang ginagawa niyo sa lugar na yon, tatay? Sinabi ko naman tigilan niyo na yung pagsusugal. Wika ni Cardo sa ama. Ano ba pakialam mo ha? At saka bakit mo ko pipigilan sa pagsusugal? Magsusugal ako hanggat gusto ko. Wika ng ama. Hinawi nito ang binata at pilit na tumayo. Patuloy siyang naglakad. Lango sa alak ang matanda at halos hindi na makapagsalita dahil sa pamamaga ng kanyang bibig. Ilang hakbang pa lang ay muli itong natumba. Sa pagkakataong iyon, isinugod ng binata sa pagamutan ang ama. Sa kasamaang palad,
Hindi na ito umabot. Tuluyan ng naulila sa mga magulang si Cardo. At dahil wala na itong buhay nang dumating sa ospital, nagpasya na lang ang binata na dalhin ito pauwi ng tahanan at ilibing. Hindi na naimbalasa mo ang katawan nito dahil walang hawak na pera ang binata. Wala na din naman silang kamag-anak sa lugar kaya hindi na ito binurol pa. Ikinalulungkot ko ang nangyari, Cardo. Pasensya ka na at wala akong nagawa para tulungan ng iyong ama. Wika ni Paeng. Wala po kayong dapat ihingi ng pasensya. Kasalanan din naman po ni tatay ang nangyari. Pero hindi ko mapapatawad ang mga taong pumatay sa kanya. Pangako, ipaghihiganti ko si tatay. Wika ni Cardo. Naroon din ng mga oras na yon si Mang Lucio. Narinig nito ang lahat ng sinabi ng binata. Huwag kang magsalita ng ganyan, Cardo. Hayaan mong ang Diyos ang magbigay ng kaparusahan sa mga taong may gawa nito sa iyong ama. Wika ni Mang Lucio. Pasensya na po, Manong. Pero nawala na din yata ang pananalig ko sa kanya. Kung totoong nakikita niya ang kalagayan ko, dapat tinulungan niya kami. Hindi niya sana hinayaang mapariwara ang buhay namin ni tatay. Tugon ni Cardo. Hindi naman na nakasagot pa si Mang Lucio. Matapos ilibing ang ama, nagpasya ang binatang lisanin ang kanilang baryo upang makipagsapalaran sa ibang bayan. Naganap ng mapapasukang trabaho ang binata. Mabuti na lang tinanggap ito bilang kargador sa bigasan. Tiniis nito ang hirap ng trabaho para lamang makakain. Ngunit sadyang mapagbiro ang kapalaran para sa binata dahil napagbintangan naman ito na nagnakaw ng sako-sakong bigas. Isang hapon habang nagkakarga ng mga sako ng bigas, ihahatid dito sa kabilang bayan. Napansin ng binata ang dalawang kasamang nag-uusap. Nung una ay hindi niya ito binigyan ng atensyon. Nagpatuloy ito sa pagtatrabaho. Ngunit nang papalapit na ito, narinig ng binata ang pinag-uusapan ng mga kasama. Ayon sa kanila, magpupuslit sila ng bigas sa bodega pagkatapos ng trabaho. Ayaw makialam ng binata sa anumang ginagawa ng kanyang mga kasamahan, kaya naman hinayaan niya lang ang mga ito. Nang matapos na ang pagkakarga, isinara ni Cardo ang bodega. Ngunit habang inilalagay ng binata ang mga kandado, bigla itong kinuha ng isa sa mga kasamahan. Sandali lang, Cardo. Kami na yung magsasara niyan, magpahinga ka na muna. Isa pa, may pinapakuwang 5 sako ng bigas si boss eh. Kaya ako nang bahalang magsara nito mamaya. Wika ng isa sa mga kasama ni Cardo. Dahil ayaw ng binatang madamay, hinayaan niyang gawin ng mga kasamahan ang binabalak. Naglakad ito palayo sa bodega at piniling pumunta sa tindahan para bumili ng makakain. Tanaw pa rin mula sa kanyang kinaroroonan ang mga kasamahan na tila mga dagang nagmamadali para hindi maabutan ng pusa. Ilang minuto ang nakalipas. Natapos na nilang kunin ang mga bigas. Kaagad na ding umalis sa lugar. Naiwang nakabukas ang bodega, kaya dali-dali itong binalikan ng binata. Sa kasamaang palad, hindi kalayuan ay naabutan ng kanilang amo ang mga kasamahan. Nabisto ang ginawang pagnanakaw. Nagulat na lang si Cardo nang bigla siyang damputin ng mga pulis habang nagpapahinga sa kubong tinutuluyan. Sandali lang po. Anong kasalanan ko? Bakit niyo ako inuhuli? Tanong ni Cardo. Kasabot ka sa pagnanakaw ng bigas sa bodegang ito. Positibo kang tinuro na mga kasama mo. Kaya sumama ka sa amin kung ayaw mong masaktan.
Wika ng pulis. Hindi na nanlaban pa ang binata. Sumama ito sa presinto at doon nakita ang mga kasama. Dinig na dinig nito ang pagsisinungaling ni Marco. Si Cardo po yung nagbukas ng bodega. Siya din po yung nagturo sa amin kung saan ang magagandang uri ng bigas. Wika ni Marco. Sinungaling ka. Wala akong kinalaman sa ginawa niyo. Kinuha mo sa akin ng susi dahil ang sabi mo, inutusan ka ni boss. Wika ni Cardo. Ngunit kahit ano pang paliwanag ang gawin nito, hindi naniniwala ang kanyang amo. Nakulong ng mahigit 6 na buwan si Cardo dahil hindi naman ganong kabigatang kaso. Sa huli ay naabswelto din ito dahil nakita ng isa sa mga nagmamay-ari ng tindahan sa lugar ang buong pangyayari. Matapos makalabas ng kulungan, nagpasya si Cardo na umuwi na lang sa kanilang bayan at pagtiisan ang kakaperanggot na kinikita. Kahit papano hindi siya napapahamak dahil kilala ng mga tao ang totoong ugali ni Cardo. Ay salamat sa Diyos at nakauwi ka na. Ano, kumusta naman ang kabilang bayan? Tanong ni Paeng. Ito ang unang pinunta ng binata para bisitahin. Naku Manong, hindi ka maniniwala sa nangyari sa akin dun. Hindi naging maganda ang kapalaran ko sa lugar na yon, Manong. Kaya nagpasya akong umuwi. Kayo po ba? Ano na po bang nangyari sa inyo? Tanong ni Cardo. Nagulat ito sa naging tugon ni Paeng. Maayos naman ako, iho. Pero ikinalulungkot kong sabihin na kinamkam na ni Pablo ang bahay at lupa nyo. Kabayaran daw yon sa pagkakautang ng tatay mo sa kanya. Wika ni Paeng. Ano ho? Ganun ba kalaki ang utang ng tatay ko na maging bahay at lupa kukunin nila bilang kabayaran? Tanong ni Cardo. Ang totoo, wala akong nalalaman tungkol sa bagay na yan eh. Pero alam kong sakim si Pablo at lahat ng maaari niyang kamkamin ay kukunin niya. Tugon ni Paeng. Dali-daling umuwi ang binata. Nang makarating ito sa kanilang tahanan ay nakakandado. May nakapaskil na karatolang bawal pumasok. Pinuntahan ng binata ang kaibigang si Mang Lucio. Laking gulat ng matanda nang makita si Cardo. Mabuti naman at nagpakita ka na din sa wakas. Hindi naman nalingid sa kalaman mo ang nangyari sa bahay nyo, hindi ba? Pasensya ka na, Cardo. Wala naman akong magagawa sa ganyan. Wika ni Mang Lucio. Wala naman pong problema, Manong. Mababawi at mababawi ko din yan bandang huli. Kumusta naman po kayo? Mukhang lalo kayong namamayat, Manong ah. Ang laki ng itinanda nyo simula nung huli nating pagkikita. Wika ni Cardo. Matanda na ako, Cardo eh. Kaya ito, nananatili na lang sa bahay. Hindi ko na kayang magtrabaho pa. Umaasa lang din ako sa mga iaabot sa akin ng mga tao. Wika ni Mang Lucio. Biglang nanlumo si Cardo sa narinig. Naalala nito nung mga panahong siya ang tinutulungan ng matanda. Wag po kayo mag-alala, Manong. Ako na po ang bahala. Yan ay kung papayag kayong dito ako manirahan sa bahay nyo. Wika ni Cardo. Napangiti ang matanda at nagpasalamat kay Cardo. Simula ng araw na yun, magkasamang namuhay ang dalawa. Sa awa ng Diyos nakahanap ng trabaho si Cardo. Maganda ang kita ng binata dahil sa taglay na laki ng pangangatawan. Nakapasok ito sa munisipyo bilang bodyguard ng mayor. Dito niya nakilala ang isa sa mga kasamahan na itago na lang natin sa pangalang Jeffrey. Medyo may kayabangan ang isang ito.
At ang unang pagkikita pa lang nila ni Cardo, kamuntikan ng magkasuntukan. Mabuti na lang at naawat sila ng ilang kasamahan. Alam ni Cardo na delikado ang pinasok na trabaho, lalo pat napakaraming kalaban ang mayor. Ilang tiwaling opisyal ang nagawa nitong pabagsakin sa pwesto, kaya naman hinahangad ng mga ito ang kanyang ulo. Dito na naisip ni Cardo si Paeng at ang kwento nito tungkol sa bertud ng San Telmo. Kaya nang makahanap ng tiyempo, pinuntahan nito ang matanda upang magtanong. Tignan mo nga naman ang pagkakataon. Kamakailan lang, parang basa na ang suot mong damit. Pero ngayon, hindi kita nakilala sa suot mong barong. Bueno, anong may paglilingkod ko sa'yo? Wika ni Paeng. Naupo naman si Cardo sa tabi nito. Gaya ng dati, inabutan niya ng isang supot ng tinapay ang matanda. Nagtatrabaho ako bilang bodyguard ni Mayor, kaya nakasuot ako ng ganito. Ang totoong pakay ko po, Manong, gusto ko makuha ang bertud ng kaluluwa ng San Telmo. Saan ko po ba mahanap ang mga yon? Tanong ni Cardo. Tumawa ng malakas ang matanda at halos masamid ito dahil sa sinabi ng binata. Anong sabi ba? Gusto mong makuha ang bertud ng kaluluwa ng San Telmo? Sigurado ka ba? Pasensya ka na ha, hindi ko lang maiwasang matawa. Kasi ang huling pagkakalam ko, hindi ka naniniwala sa bertud na yon. Wika ni Paeng. Desperado na po ako, Manong eh. Delikado ang trabaho ko. Ibang klase pala kapag mabuting tao ka, no? Marami ang maghahangad ng ulo mo. Kaya kailangan ko po ng proteksyon para magampanan ng maayos ang tungkulin ko bilang tagapangalaga ni Mayor. Tumangulang si Paeng. Ramdam nito ang kagustuhan ng binatang makuha ang bertud. O sige, kung talagang gusto mong makuha ang bertud ng kaluluwa ng San Telmo, ituturo ko sa iyo kung paano mo silang makikita. Wika ni Paeng. Pinaliwanag nito kung paanong mapapalabas ang isang San Telmo, maging ang lahat ng dapat malaman ng binata. Matapos ay may inabot itong maliit na sisidlang naglalaman ng kulay itim na bato. Magaan ito at amoy dagta ng kahoy. Para saan naman po ito, Manong? Tanong ni Cardo. Isang uri ng dagta ng kahoy. Gumawa ka ng sulo gamit yan. Tandaan mo, wag na wag kang magsisindi ng sulo hanggat hindi mo nararating ang sinasabi kong lugar. Maaaring ibang nilalang ang matawag mo at mapahamak ka. Wika ni Paeng. Tatandaan ko po yan, Manong. Sige po, lalakad na ho ako. Kailangan kong bumalik sa trabaho ngayong gabi. Bukas na po ako lalakad. Tugon ni Cardo. Kinabukasan ay walang trabaho. Nagpa siya itong puntahan ang sinasabing lugar ni Paeng. Nasa kabundukan ang lugar. Malimit lang ang nakakapunta dahil sa dami ng nilalang na nakatira. Idagdag mo pa ang maliliit na limatik na nag-aabang lang para sumipsip ng dugo mula sa mga tao o hayop na napapadaan. 4 na oras ang nilakad ng binata bago tuluyang marating ang sinasabi ni Mang Paeng. Punong-puno ng pag-asa ang binatang makukuha niya ang bertud ng kaluluwa ng San Telmo at medyo padilim na ng mga sandaling iyon. Kaya nagmamadali si Cardo na makagawa ng sulo. Ilang sandali pa ang nakalipas. Tuluyan ng nilikop ng kadiliman ang paligid. Dito na nagsimulang kabahan si Cardo. Sanay ang binata sa gubat, ngunit hindi ganon kadilim sa gabi. Nagdadalawang isip pa itong sindihan ang ginawang sulo sa takot na baka kung anong nilalang ang lumapit
Nag-aagaw ang kagustuhan nitong makuha ang bertud. Pati na rin ang pangamba na maaaring ibang nilalang ang lumabas sa oras na magliwanag ang dala nitong sulo. Ay naku, paano ba to? Hindi ko alam kung sisindihan ko ba tong sulo o hindi. Baka mamaya, ibang inkantong lumapit. Wika ng binata sa sarili. Sa bandang huli, napagpasya nitong sindihan ng sulo. Nag-antay ng mga susunod na mangyayari. Matapos sindihan, itinarak niya ito sa gitna ng lugar. Sumandal sa puno ang binata upang masiguradong walang nilalang ang lalabas mula sa kanyang likuran. Unti-unting nagliyab ang sulo hanggang sa tuluyan itong magningas. Habang tumatagal, nag-iiba ang kulay ng apoy. Mula sa matingkad na kulay pula, naging kulay puti ito. Kalaunan ay naging asul. Nilikop ng liwanag ang paligid. At kahit napakalayo ni Cardo, ramdam nito ang kakaibang init na dala ng sulo. Ilang minuto pa natanaw ng binata ang andap-andap na liwanag mula sa nakapaligid na kakawayan. Nasa malawak na bakanteng gubat ang binata ng mga sandaling iyon. Napapaligiran ng napakalaking kahoy. Sa kabila ng katotohanang nasa gitna na ito ng kabundukan, hindi ganon kasukal ang lugar. Animoy sinadya itong linisin ng kung sino mang naninirahan. Unti-unting lumalapit ang liwanag. Napagtanto ni Cardo na hindi lang iisa, kung hindi 5 liwanag ang paparating. Tumayo ng maayos ang binata at pilit na pinakalma ang sarili. Dahil habang papalapit ang mga bola ng liwanag, naaaninag nito ang mga itsura ng nilalang, parang bungo ng taong gawa sa apoy. Nagpaikot-ikot ang mga ito sa sulo, at ang ilan ay tumatalon pa na parang nakikipaglaro. Hindi umiimik ang binata hanggang sa tuluyan ng umalis ang ilan. Naiwan na lang ay ang pinakamalaki sa kanilang lahat. Nakatitig lang ito sa asul na apoy ng sulo habang naglalabas-masok ang apoy sa mata at bibig nito. Maya-maya napapansin ni Cardo na dahan-dahang humihinahon ang nagningas na sulo. Maging ang apoy ng San Telmong nasa harap nito ay tila unti-unti ring nagiging kalmado. Ngunit naalala ni Cardo ang sinabi ni Paeng. Susubukan kang patayin ng San Telmong pumili sa'yo. Wala kang kailangang gawin. Hayaan mo siyang siyasatin ang puso't isipan mo. Magtiwala ka, Cardo. Mabuti kang tao, kaya alam kong papasa ka sa pagsubok ng San Telmo. Wika ni Paeng. Huminga ng malalim ang binata. Hinayaang lumapit sa kanya ang nilalang. Inikutan siya nito at sa tuwing magtatama ang mata nila ng nilalang, biglang lumalakas ang apoy nito. Unti-unting lumapit ang San Telmo sa mukha ni Cardo. Laking pagtataka ng binata dahil hindi man lang siya nakaramdam ng init. Nagulat ito nang biglang iumpog ng nilalang ang ulo sa kanya. Lumalabas ang apoy sa bunganga nito. Napagtanto ni Cardo na pinagtatawanan siya ng San Telmo. Hindi na malaya ng binata na unti-unti na rin siyang natatawa. Hanggang sa tuluyan na itong humagalpak. Nanlaki ang mga mata ng binata dahil biglang pumasok sa kanyang bibig ang San Telmo. Ngunit gaya ng sinabi ni Paeng, nanatiling kalmado ang binata. Hinayaan ang nilalang na suriin ang kanyang katauhan. Kung karapat dapat ba ito sa bertud na ipinagkaloob ng kaluluwa ng San Telmo. Ramdam ni Cardo ang init na dumadaloy sa kanyang katawan. Mula sa dibdib pababa ng sikmura hanggang sa lumaganap ito sa buo niyang katawan. Pakiramdam ng binata maging sa kaugatan.
Nanunuot ang apoy ng San Telmo habang sinisiyasat ang kabuang pagkatao nito. Ilang sandali pa ang nakalipas, lumabas na ang nilalang sa kanyang bibig. Nakaramdam ng matinding panghihina ang binata. Napalood na lang ito. Patuloy pa ring nagpapaikot-ikot ang San Telmo sa kanyang katawan. Pabago-bago ito ng kulay hanggang sa muli itong tumapat sa kanyang muka. Mahusay. Napatunayan mong malinis ang iyong hangarin. Bagaman minsan na naigang pagiganti, hindi mo hinayaang kainin nito ang iyong pagkatao. At ngayong tuluyan mo na itong iwinaksi, patunay lang na malaki ang puwang ng pagpapatawad sa puso mo. Pinatunayan mo sa akin na karapat-dapat ka. Kaya tanggapin mo ang bertud ng kaluluwa ng San Telmo. Wika ng nilalang. Unti-unti itong nalusaw. Pumasok ito sa katawan ni Cardo. Maging ang sulo, unti-unti ring namatay. Kasabay nito ang pagkawala ng malay ng binata. Nagising na lang ito dahil pinagpipiestahan na ng mga unggoy ang dalang gamit. Maging ang bulsa niya ay binaliktad ng mga ito. Aray, ang sakit ng ulo ko. Teka, asan nga ba ako? Tanong ni Cardo sa sarili habang iniikot ang tingin sa paligid. Bigla itong nagbalik sa wisyo nang makita ang sulong nakatayo sa kanyang harapan. Ngunit nanlaki ang mga mata ng binata dahil nang tamaan ng liwanag ang bakante. Tumambad sa kanya ang napakaraming sunog na kalansay ng tao. Sa isip ni Cardo, ito yung mga sinasabi ni Paeng. Mga taong sumubok pero hindi nagtagumpay. Nakakalungkot lang dahil kung titignan, daang-daang kalansay ang naroon. Maging ang inaapakan nito, mga durog na buto ng mga antingero na sumubok kunin ang totoong bertud ng San Telmo. Nag-alay ng panalangin ang binata para sa mga taong nasawi. Matapos ay kagad itong umalis sa lugar. Masaya nitong hinanap si Paeng para ibalita ang kanyang tagumpay. Ngunit hindi niya na ito mahanap. Nagtanong-tanong sa paligid ang binata. Kaso nga lang laking gulat nito dahil wala ni isa sa mga tao ang nakakakilala kay Paeng. Maging si Pablo na may-ari ng pasugalan, hindi naaalalang nakasagupa nito ang taong sinasabi ni Cardo. Laking pagtataka ng binata sa mga nangyari. Sawarin nito. Nakalimutan ng lahat ang matandang pulubing nagngangalang Paeng. Sa isip ni Cardo, pinaglalaroan siya ng iilang taong napagtanungan. Isa pa, wala ring masyadong nakakakita kay Paeng dahil malimit lang itong umalis sa kanyang pwesto. Hinayaan na lang ito ng binata. Bumalik ito sa munisipyo dahil may pupuntahan ng kanyang amo. Hindi akalain ni Cardo na dito niya masusubukan ang bertud na nakuha. Mabuti naman at nandito ka na, Cardo. Wala ang isa sa mga tauhan ko, kaya ikaw muna ang sasama sa akin. Mapagkakatiwalaan ba kita? Wika ng mayor. Ito ang unang beses na lalakad ng solo ang binata kasama ang kanyang amo. Opo, Mayor. Asahan niyo pong gagampanan ko ang tungkulin ko. Pangangalagaan ko po ang kaligtasan niyo. Tugon ni Cardo. Kung ganun maganda ka na. Kunin mo ang baril sa tokador at kakailanganin mo yan. Wika ni Mayor. Pasensya na po pero hindi ako sanay gumamit ng baril, Mayor. Napangiti ang Mayor
dahil noon pa lang siya nagkaroon ng tauhan na hindi umaasa sa baril. O sige, ikaw ang bahala. Halika na. Nag-aantay ang mga tao sa kabilang baryo. Wika ng mayor. Matapos ay bumaba na ang mga ito sa munisipyo. Nakaabang sa labas ang ilan sa mga tauhan nito. At saktong paglabas ng pinto ng alkalde, biglang nakita ni Cardo ang papasugod na lalaki. May hawak itong patalim. Dali-daling hinila ni Cardo ang mayor papunta sa kanyang likuran. Sinalo ang saksak ng lalaki. Dahan-dahang napalood si Cardo habang hawak ang kutsilyong nakatarak sa kanyang tiyan. Tumawag kayo ng ambulansya! Kailangan ng tulong ng taong to! Ito ang huling boses na narinig ni Cardo bago tuluyang nawalan ng malay. Ilang sandali lang ay bumalik na sa wisyo ang binata. Nakitang nasa loob na ito ng silid. Akmang babangon pa sana ito nang biglang pigilan ng isang babae. Ayon dito maluba ang tama niya sa tiyan. Mabuti na lang hindi natamaan ang kanyang atay. Ngunit ang ipinagtataka ng binata, wala naman itong naramdamang sakit. Pinilit nito ang sariling bumangon at dahil sa kakulitan, tinanggal ni Cardo ang bendang nakabalot sa kanyang tiyan. Maging siya ay nagulat dahil wala na itong sugat. Ang tanging naiwan lang ay sinulid na ginamit ng doktor pangtahi. Dali-daling tumawag ng doktor ang babae. Maging ang mga ito ay hindi makapaniwala sa mga nangyari. Paulit-ulit na sinuri ng doktor ang binata. Ngunit wala pa rin itong nakikitang anumang pinsala sa katawan ni Cardo. Minabuti ng doktor na ipatawag ang amo ni Cardo upang malaman nito ang totoong nangyari. Maging ang mayor ay hindi makapaniwalang basta na lang naglaho ang sugat ng binata. Dahil sa kaganapan, ipinag-utos ng alkalde na huwag ipagsasabi kahit kanino ang mga nangyari. Dali-dali nitong inilabas ng ospital si Cardo, dinala sa sariling tahanan. Cardo, sabihin mo nga sa akin kung namamalikmata lang ako o talagang bumaon sa tiyan mo yung kutsilyo. Tanong ni Mayor. Alam ko rin pong nasaksak ako eh. Ang totoo, hinimatay pa nga ako dahil sa sakit eh. Pero hindi na po ako nagtataka sa mga nangyari. Mayor, maniwala po kayo o hindi, may taglay po akong bertud na nagpapagaling ng sugat ko. Wika ni Cardo. Natawa ang mayor sa sinabi ng binata. Bertud! Seryoso ka ba sa sinasabi mo, Cardo? Paano naman nangyari yon? Pasensya na pero hindi talaga ako naniniwala sa sinasabi mo eh. Wika ng mayor at bilang pruweba. Kumuha ng posporo ang binata. Sinindihan ang isa sa mga nakatayong kandila sa sala. Idinikit sa apoy ang palad. Halos mapangiwi ang mayor dahil naririnig nito ang tunog ng balat ni Cardo habang nasusunog. Matapos ay inilahad ito ng binata sa harap ng alkalde. Nanlaki ang mata ng matanda dahil unti-unting naghihilom ang paso. Anong uri ng kademonyohan yung ginawa mo sa sarili mo, Cardo? Sinanla mo ba yung kaluluwa mo sa demonyo? Wika ng mayor. Natawa si Cardo sa mga tanong nito. Pasensya na po, Mayor ha. Pero hindi ko mapigilan ang sarili kong matawa. Hindi ko sinanla ang kaluluwa ko sa demonyo. Gaya ng sinabi ko, kung ano man ang kakayahang meron ako ngayon, dahil yon sa tangan kong bertud. Yon ang bertud ng San Telmo. Wika ni Cardo. Bertud ng San Telmo. Oo, naalala ko nga. Narinig ko na yung tungkol dyan eh. Kung hindi mo na itatanong nung kabataan ko,
Isa din ako sa mga taong naghahangad ng ganyang uri ng bertud. Kaso lang, nakilala ko itong si Paeng. Using? Basta, hindi ko matandaan ang pangalan niya eh. Siya ang nagpabago ng desisyon ko. Nalaman kong hindi basta-basta ang pagkuha ng bertud ng San Telmo dahil susubukan ka nitong patayin. Kaya medyo natawa ako nung sinabi mo sa akin ngayon eh. Wika ng mayor. Hindi makapaniwala si Cardo na kilala nito si Paeng. Kung ganun po, nakilala niyo si Mang Paeng? Yung matandang pulubi doon sa labas ng merkado? Tanong ni Cardo. Oo naman, matagal kaming naging magkaibigan eh. Pero bigla na lang siyang nawala. Hindi ko na alam kung saan nagpunta ang matandang yun. Wika ng mayor. Nagulat ito nang sabihin ni Cardo. Si Paeng mismo ang nagturo sa kanya ng tamang paraan sa pagkuha ng bertud. Tama ho kayo, Mayor. Hindi nga po basta-basta ang pagkuha ng bertud. Sa lugar kung saan ko ito nakuha, daan-daang kalansa yung nakita ko dun eh. Hindi ko alam kung ni isa man sa kanila nasilayan yung totoong anyo ng bertud. Wika ni Cardo. Kamangha-mangha yung ginawa mo siguro sa lahat ng mga antingerong sumubok. Ikaw lang ang nagtagumpay. Binabati kita, Cardo ah. Ngayon mas panatag na kung ikaw nasa tabi ko habang naglalakad. Wika ng alkalde. Hindi lang ito ang pagkakataong nagamit ng binata ang kapangyarihan ng bertud. Isang araw, pumunta ang alkalde sa isang baryo para bisitahin ang mga taong nagkakasakit. May ilan nang namatay dahil sa lagnat. Walang sapat na gamit ang lugar para gumamot ng malalang karamdaman. Magiging huli na ang lahat kung dadalin pa nila ang mga ito sa ospital. Mahigit 10 kilometro ang layo ng baryo sa mismong bayan. Malubak ang daanan. Idagdag mo pa ang matarik na bangin sa magkabilang gilid ng kalsada. Sandaling pag-aantay na lang. Darating na ang mga gamot at pangangailangan nyo. Hinihiling ko lang po sana maunawaan niyo ang ating kalagayan. Kumikilos po ko ng walang sapat na suporta mula sa pamahalaan. Hindi naman sa pagbubuhat ng bangko. Sarili ko pong pera ang ginagamit ko dito. Humingi na din ako ng tulong sa mga doktor na kakilala ko. Maya-maya lang darating na sila. Wika ng mayor. Nagbigay ito ng maikling talumpati para pakalmahin ng mga tao. Batid ng alkalde ang kanilang hinanaing. Bagay na hinangaan naman ni Cardo. Ito ang unang beses na nakakita siya ng matinong pinuno. Habang nakikipag-usap ang alkalde, naisipan ni Cardo ang maggala. Hindi sinasadyang mapadpad ito sa bahagi ng pasilidad kung saan ginagamot ang may mga ketong. Nanlaki ang mga mata ng binata dahil maging mga kabataan, pati na rin ang sanggol ay naapektuhan ng malubhang karamdaman. Hindi maiwasang malungkot ng binata dahil sa mga nangyayari. Nakita nito ang inang naapektuhan ng karamdaman. Awang-awa siya sa sanggol. Sa hindi malamang dahilan, hinawakan ng binata ang kamay ng sanggol habang kinakausap ang ina. Ginang, pasensya na po ah. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko. Pero hangad ko po na sana gumaling ang anak nyo. Wika ni Cardo. Napangiti naman ang ginang. Kahit alam ni Cardo na imposible ang sinasabi niya. Pilit itong pinapalakas ang loob ng babae. Matapos magsalita ay lumabas ang binata dahil hindi nito matiis na pagmasdan ang kalagayan ng mga taong naroon. Naglakad ito palayo sa pasilidad nang bigla siyang tawagin ng babae. Nakatayo ito habang umiiyak. Kalong-kalong ang sanggol. Sa pag-aakalang namatay na ito ay dali-daling lumapit ang binata. Laking gulat nang makitang nawala ang lahat ng sugat ng bata.
Isa-isang nagsilapitan ang may sakit sa kanya. Napagtanto ng binata na ito ang dahilan kung bakit siya pinili ng San Telmo. Isinara ni Cardo ang pintuan ng kwarto. Tahimik na ginamot ang mga naroon. Matapos ay pasimple itong umalis. Hiniling ng binata na huwag ipagsasabi sa lahat ng kanyang ginawa. Sumang-ayon naman ng mga ito bilang pasasalamat. Napangiti si Cardo dahil sa wakas nahanap niya na ang tatahaking landas. Kinabukasan kagad itong nagpaalam sa alkalde. Magbibitiw na sa tungkulin bilang bodyguard. Bakit naman ganun, Cardo? Ikaw pa naman yung inaasahan ko sa tuwing may lakad ako. Tanong ni Mayor. Nalungkot ito sa naging pasya ng binata. Sabihin na lang po natin na nahanap ko na ang sarili ko, Mayor. Masaya po ako nagtatrabaho sa isang huwarang pinunong kagaya nyo. Pero masasaya po ako kung ako mismo ang gagawa ng paraan para makatulong sa iba. Wika ni Cardo. Hindi lingid sa Mayor ang ginawa ni Cardo. Alam nitong tama ang sinasabi ng binata. Alam kong tama ang sinasabi mo, Iho. Kaya nga may hinanda ko para sa'yo eh. Siguradong matutuwa ka. Tara, may pupuntahan tayo. Wika ng Mayor. Bumiyahe ang dalawa papunta sa isang maliit na pulo. Hindi ito kalayuan sa mismong bayan at sakop pa ito ng pamunuan ng munisipyo. Pagdating sa lugar, nakita ni Cardo ang mga taong ginamot niya. Natuwa ang binata dahil isang araw lang ang nakalipas. Tinupad ng alkalde ang kahilingan ng mga taong iyon. Matagal ko nang nabili ang pulong ito eh. At sa palagay ko, mas mapapakinabangan mo. Lalo na kung may titirang mga tao. Alam mo ba kung bakit kita dinala sa lugar na to, Cardo? Para sa pinakahuli mong trabaho sa akin. Nais kong ipagpatuloy mo ang pagiging manggagamot. Magsimula ka sa lugar na ito. Muling wika ng Mayor. Kakaibang saya ang naramdaman ni Cardo ng mga sandaling iyon. Sa kabila ng katotohanang malaking responsibilidad ang kakarapin. Hindi natinag ang binata. Itinuloy nito ang kanyang adhikain. Hindi lang sa islang iyon lumaganap ang gawain ni Cardo. Paminsan-minsan tumatawid ito sa kabilang pulo upang manggamot. Ang katwiran ng binata, marami ang nangangailangan ng kanyang tulong. Hindi lang sa partikular na lugar, kundi sa lahat ng kanyang maaabot. Alam kong mauunawaan niyo ako, Mayor eh. Hindi lang para sa may mga ketong ang kakayahan ko, kundi para sa lahat ng mga nangangailangan. Wika ng binata sa sarili. Lumakad ito nang hindi alam ng mga taga-isla. Bumabalik ito kinabukasan o hindi kaya naman sa susunod na araw. Paminsan ay pumupunta ito ng dalampasigan para mag-alay ng dasal kay Paeng. Para po to sa inyo, Manong Paeng. Ngayon nauunawaan ko na ang lahat at alam ko na ang totoo mong katauhan. Ngayong nasa ikatuparan ko na ang iyong paghihiganti, naway matahimik na ang kaluluwa niyo. Wika ni Cardo. Ang tinutukoy na paghihiganti ni Mang Paeng ang makatulong sa iba. Bagay na hindi niya nagawa. Nahuli na ang lahat. Nakita ni Cardo kung paanong namatay ang matanda. Isa itong doktor. Nasa kalagitnaan ng operasyon ng masunog ang ospital na pinagtatrabahuan. Sa kabila ng kalagayan, ipinagpatuloy ang operasyon. Nailigtas ang pasyente ngunit sa kasamaang palad. Hindi na nakalabas si Paeng at tuluyang nilamon ng apoy. Makalipas ang ilang taon, tuluyang napagaling ni Cardo ang mga tao sa islang iyon. At para maitago ang totoong dahilan, nagpadala ng mga doktor ang alkalde
upang pagtakpan ang totoong dahilan ng pagkawala ng Ketong sa lugar. Nang matapos ni Cardo ang tungkulin, pinili nitong maglakbay upang makatulong sa marami pang tao. Walang nakaalam ng totoong nangyari kay Cardo. May mga nagsabing matapos niyang umalis sa isla ng Coron, nagpunta ito sa Kabisayaan. Meron ding nagsabi na nakikita nila ito sa bayan. Ang ilan naman, sinasabing patay na ito. Ngunit ganun pa man, hindi nakalimutan ng mga tao ang kabayanihang ginawa ni Cardo. Naipasa ang kwento ng kanyang buhay sa pamamagitan ng anak ng alkalde ng lugar. Naway nagustuhan niyo ang kanyang kwento. Opinyon para sa kwento. Nagulat ako dun sa twist sa dulo ng kwento natin. Yung Paeng pala matagal nang patay. Tapos yung pagigante nga na tinuturing ni Paeng, hindi niya na kasi nagawang tumulong sa ibang tao eh. Hindi ko maintindihan kung bakit paghihigante yung ginamit na term nung nagpadala ng kwento. Pero para kasi sa akin, isa yung misyon na hindi nagampanan na gusto niyang ipagpatuloy ng ibang tao. Kaya ba mga kabayan, ano sa palagay ninyo? Kayo nang bahalang humusga sa ating kwento. Maraming salamat.